Guys, good morning. Oh, pansin nyo, tahimik yung bahay. Yes. Yes. Tahimik yung bahay kasi nasa kabilang bahay yung mga anak ko. Ay, Madam Ten Gibbs, umuwi ako kasi meron akong schedule ng live selling kahapon. At dahil dyan, wala akong boses, kaya magma-microphone tayo. Saglit lang. Sana ba kasi yung aking tawag nito? Ayan, wait lang guys. Okay. So, walang tubig sa amin 2 araw na. Kaya, kahapon dinala ko yung mga anak ko para magdagat. At the same time, makasama yung magpipinsan. Kaya iniwan ko sila doon. Umuwi ako dito kagabi para mag-live selling. And then ngayon, babalikan ko yung mga anak ko. But, as you can see you guys, dumating yung tubig konti kanina. So, ang ginawa ko, ako po ay nanghugas ng pinggan. Ayan, at mga gamit pang luto. So far, okay na. At tamang-tama, nawala na naman yung tubig. And flex ko lang, alam nyo, merong pinasalubong sa akin si Madam Sheena from Thailand. Ito yung green sauce na napakasarap sa seafood. Ayan. Pag nakita nyo to or pag kumain kayo sa Thailand, pag pumunta kayo sa mga seafood area, merong green na sauce. Tikman ninyo yan. Pag nagustuhan ninyo guys, bumili kayo, dalhin nyo pa uwi kasi mamimiss nyo talaga yung lasa. Lalo na yung kinakain ninyo ay sugbang tilapia. Ayun. So ngayon, bibigyan ko kayo ng napaka-ikling tour kasi may nag-request sa akin, Madam, ikot mo naman kami sa bago mong tindahan. Yes. And tamang-tama, pwede ko kayong iikot ngayon kasi kaka-sold out lang ng mga stocks natin for wholesale. Katulad ng sinabi ko sa inyo, the new Mayumi Thailand Closet is going to cater wholesalers at lahat ng presyo natin pang wholesale na. Mapa-Thailand man yan, mapa-Vietnam man yan, mga pantulog natin katulad ng ginamit ko ngayon. I sold this one for 699 pesos lang. Na-sold out po ako agad. 100 pieces sa isang live lang natin. Tapos meron tayong mga orders coming in. So, nahirapan po tayo mag-satisfy sa mga customers natin, no? So, we are growing and growing. Imagine, sa 2 hours ko na live lang yun. So, anyway, kagabi nag-live ulit ako ng oversized t-shirts natin. And the feedback was also very good. 399 pesos na t-shirts from Thailand. Guys, imagine, imported from Bangkok, Thailand. Na-let go ko siya, 399. Pero okay lang. Importante, sold out. Importante, mabilis. Ayun. So, bigyan ko kayong update nga pala sa kwarto dito ni Auntie Christina Luma. So, ongoing yung aming pagbabago ng aming bahay. And of course, para matanggal talaga yung negativity, ipapa-renovate ko na rin itong ating kwarto na dating tinutulugan ni Auntie Christine. Hindi naman masyado, no? Pero kailangan niya ng fresh paint. As you can see, kailangan kong tanggalin to. Ayan. Tatanggalin ko yan. And then, eto, aayusin. And as you can see, nag-organize kami ni Bunny. So, meron ako ditong to go. Pinabibenta ko na to, mga wooden hangers. Ayan. So, 2 box yan guys. Kailangan ko na siyang i-let go. Papasok tayo ngayon sa aking shop. Kasi aalis ako today. Pupuntahan ko yung mga bata. So, medyo malamig siya kasi naka-on yung aircon kanina. But, that is how it looks right now, you guys. O, diba? Napaka lakas maka-aesthetic. And, dito ko nilalagay yung aking mga stocks. And, dito naman nakalinya lahat ng mga sold out items. Ayan, struggle yung boses natin, no? But like I said, you will learn more. Next time, mas bibigyan ko pa kayo ng thorough pa talaga na explanation dito sa bagong shop natin. At the same time, bibigyan ko kayo ng sneak peek sa total na nagastos ko dito. But for now, aalis na muna ako guys. Mamaneho ako at hanapin ko na yung aking mga anak. Tara, samahan niyo ako. Let's go. Okay, good morning guys. Ako ay Okay. Okay.
Okay. So, pupuntahan ko na ang aking mga anak. Grabe. Lately, nakakatawa yung panahon kasi parang, wait lang, parang umuuga yung aking ano. Okay. Parang yung panahon parang mainit, tas biglang uulan. Pero lately, sobrang init. Sobrang init lately. Hindi ko lang alam kung ano na naman ang damage natin sa kuryente nito. But, wait lang, ikot ba ako saglit? Ay, hindi na. Okay. So, Sunday normally, linalabas ko yung mga anak ko, pero lumabas na kami kahapon. Weekend dapat meron kaming nature exposure kapag ka weekend. So, nagdagat kami kahapon. Nagdagat tayo kahapon. So, ngayon, bahay lang kami, laro-laro, kasama yung mga pinsan. A few moments. Alright. Malapit na tayo, guys, sa bahay ng kapatid ko. Pero naisipan ko dumaan dito sa lugar kung saan kumuha ako ng maliit na bahay. Si Mayumi. So, eto talaga sinadya ko kasi pwede siya maging passive income. At sa lahat ng mga bahay na pinuntahan ko dito sa Jensan mga subdivision, eto yung pinaka-mura. So ngayon guys, yung presyuhan ng mga bahay dito sa amin sa Jensan subdivision, mga 3 bedrooms or 2 bedrooms, nasa 2.5 million pesos to 4 million pesos na, depende. Pero nandyan sa range na yan. So etong nakita ko, it is a 3-bedroom house, isang subdivision. Bakit ko pinipili yung subdivision? Kasi si subdivision, kompleto na. Meron ng mga daanan, meron ng security, meron ng linya ng tubig, linya ng kuryente. Ito ba yun? Yes. Ayan, I think. Ay, mali. Mali yung nilikuan ko, guys. Balik tayo. Dapat dun ako sa may kabila. Okay. So, i-check ko lang siya. Kasi nakuha ko to, guys. Buntis pa ako kay Mayumi. Basically, magtatlong taon na siya. And yung binabayaran ko dito muna is yung equity. Ayan. Yung equity yung aking binabayaran. Hindi ko alam yung status niya, if okay ba. Pero from time to time, sinasilip ko. May mga nagtatanong sa akin, magkano na dito yung mga bahay. Ganun yan yung mga presyo dito, guys. Mga bahay-bahay. So, etong area na to, kung saan kumuha ako ng bahay, kahit na idaan mo siya sa Pag-ibig or sa bangko, okay lang. Pero I do prefer, if ever, Pag-ibig na lang, no? Kasi syempre, pag Pag-ibig, pwede mo siyang bilisan, mas bababa yung interest. So, pag binigay nila sa'yo ng 30 years, bayaran mo ng bayaran yung interest para, yung capital niya, para hindi masyadong malaki yung interest. Ganon.
So, check lang natin kasi balita ko, meron daw bagong model na ginagawa ngayon. Hindi ko lang alam kung maganda ba yung bagong model. Pero, yung first model kasi, meron akong free doon. Meron akong free na furnitures. So, hindi ko lang alam. Sabi nila, pag new model daw yung kukunin, wala na daw yung free furnitures niya. Hindi ko naman, I don't mind naman yung furnitures kung walang free, no? Ang importante sa akin, yung ceiling niya, mataas. Kasi parang suffocating masyado kapag yung ceiling ay medyo mababa. May mga bahay kasi dito, guys, no, na feeling ko, ang pangit ng model kasi ang baba ng kisame. Parang hindi ka naman makahinga, parang suffocating. So, ang tinitingnan ko ngayon talaga is yung mataas na ceiling. So, hanapin ko lang, hindi ba kaya ako mawala. Pero malapit kasi ito sa bahay ni Madam Ten Gives. Etong bahay ni Mayumi. Yan, anong maganda, sementado na pati yung kanilang kalsada. Ito ba yun? Sana ito na yun. Sementado yung kalsada niya. So, malaki yung improvement. Ibig sabihin, dahan-dahan gumaganda yung area dito. Mamaya ako na lang pakita sa inyo, guys, kasi nagmamaneho ako, kaya ako muna yung kaharap ninyo. Meron pa dito mga mga pinyahan. Mga garden ng pinya. Ito ba yun? Ibang daan kasi yung ginamit ko ngayon eh. Yes, tama. Okay. Ito siya, malapit sa security. Kasi yung lumang yung lumang model. Pero mas malaki yung kanyang mas malaki yung kanyang home area. Check natin, guys. Uy, may gate na. May gate na siya. So wait lang. Tanggalin ko 'to para makita ninyo. Ayan. So eto na po yung entrance niya. So may pagbabago, no? Kasi dati wala pang semento dito. Tapos security guard lang, walang gate. Ngayon may mga gate na. Ibig sabihin, legit. Kasi dahan-dahan na i-improve at nadadagdagan na yung mga bahay. Actually, yung low cost sa likod, na siya, tawag nito, yung low cost sa likod, tapos na. So, baliktad ko na lang yung camera. Wait lang, lagay natin yung camera dito sa may salamin. Wait lang, guys, ha. Ayan. So, meron na siyang gate. Ito yung bagong model sa gilid. Check natin. Ay, ang laki ng bintana. Okay. Goods. Ayan siya. Mas malaki na yung bintana niya. And, wow, ang laki ng bintana, ah. High ceiling ba? Puntahan natin, guys. Sama ko kayo. Okay. Tayo dito. Mahulog. Wait lang, guys. Okay. So, ginagawa ngayon yung isang model pa. Pinapapili kasi nila ako, guys. If gusto ko ba yung unang model or eto ikalawang model. Oo nga naman. Maganda naman yung unang model pero mas malaki kasi to. Wow. Okay. High ceiling na din. Ayan. Grabe. Grabe yung bintana. Grabe yung bintana. Sobrang laki. OMG. Grabe pagkalaki naman ng bintana nito, guys. Hindi ko nadala yung stand ko, but hindi ko alam kung kita ninyo, pero sobrang laki niyan talaga. Mas mataas pa sa akin yung bintana. Tapos parang letter L. Mataas naman yung kisame.
Ganda ng location niya pag nasa entrance. She! Nasa entrance. So, okay. Living room. Kitchen. Saan nilalagay yung dining? Sabi dito daw banda yung dining. Bakit parang pangit yung space ng dining natin? Saan mo ilalagay yung dining? Dito yung living room. I guess doon na lang yung dining. Pero bangga naman siya. Kung dito mo naman ilagay yung dining, bangga naman sa daanan. Ay, parang may mali. Hindi naman siya pwedeng ilagay sa kusina. Ito yung kusina. Pangit naman pag dito ka nagluto. Not unless, dito na lang natin ilagay yung dining. And then mag-dirty kitchen na lang tayo dito sa labas. Parang katulad ng model sa bahay na ginawa ko. Dirty kitchen na maliit para hindi na magluto sa loob ng bahay. Kasi pag dito yung living room, tapos nilagay natin dito yung dining area, paano yun? Not unless, maliit lang siguro yung dining, no, good for 4. Kasi kung good for 6, parang ang hirap. Not unless, ilalagay natin dito yung sofa, tapos dun yung TV. Hindi dapat dito talaga yung TV sa wall. Tapos dito yung sofa, tapos dun yung dining table. Parang pangit dito ilagay yung dining kasi dun sa model, plan nila, dito ilalagay yung dining area. Paano dadaan? 'Di ba? So, dito siya. And then, mataas yung ceiling. Okay, goods. May bintana sa kusina. Grabe, ang laki ng Ang laki ng bintana. Tapos, TV, bedroom. Dito tayo sa bedroom. Ang laki ng mga kwarto. Uy, high ceiling. Pinataasan pa nila yung ceiling. Okay. Bintana. Dito yung, eto ang master's bedroom. Kasi si master's bedroom, meron siyang sariling toilet. Hala, pati si master's bedroom, ang taas ng ceiling. Si master's toilet. Grabe. Tapos bedroom number 2. Hala, grabe naman makasiling to. Ang taas. Gasto sa kurtina. May kisame pa naman so hindi ko alam. Baka yan na yung ating dyan. Pero mataas, maganda, hindi siya suffocating. Oh no, walang bintana si bedroom number 2. Then si toilet. Ba't hindi nilagyan ng bintana? So mag-e-exhaust ka pa. Then si bedroom number, oh no, bedroom number 3. Mga walang bintana. Bakit? Halak ka dyan. Bakit walang bintana? Ayoko. Ayoko nang walang bintana yung mga bedroom. Pero high ceiling goods tayo dyan. Bigger space kasi 68 to yung bahay ko. Nasa 60 lang yun. Yung bahay namin ng mga anak ko. Nasa 60 SQM lang yun. Tapos eto siya 68. So mas malaki talaga. Ang problema parang pangit pa din. Pangit pa din yung planning. Sana kung mas malaki konti yung kusina, pwedeng malagay dito. Sige, pwede na yan. Okay na yan. Lagay na lang natin dito yung table. Parang na lang siya, rectangular na table. And then, yung chair dapat hindi siya bulky. Then, kahit wala tayong outside kitchen, pwede dito for the meantime. Sige. Malaki yung living room, so good kasi mga bata, di ba? Importante, malaki yung living room. So, eto pa lang yata yung bagong model na ginawa nila. Kasi yung nakita kong model dun sa kabila, iba. Iba din yung mga old model. Mas maliit pala yung old model talaga. Check natin guys kung ilang ganitong klaseng model yung ginagawa nila ngayon. Kasi sabi nila sa akin, pwede daw akong pumili pa
kung anong model. Yung lumang model ba o itong bagong model. Pag bagong model yung pinili ko, wala na yung free furnitures natin. Pero pag yung old model yung pinili ko, meron pa siyang free furniture. Sabi ko, bakit naman? Kasi mas malaki na daw yung bahay ngayon. 68 SQM na siya, which is I got the point naman. At hindi ko naman masyadong ina-after yung free furniture kasi para siyang bahay ni Lola, parang vintage. Parang pag nakaupo ka doon, feeling ko mumultuhin ako, ganun yung style niya. Hindi siya minimalist, so hindi ko siya trip. Okay, so ikot tayo sa labas. Ayan. Ayan. So, yan yung entrance. Ito yung bahay. Medyo dito tayo sa gilid. May mga manhole na. So, problema ko dito, walang bintana. Ayan, pinto. Dito parking area. Ang problema ko, walang bintana. Yung 2 kwarto. Tsaka yung toilet. Gusto ko siya palagyan ng bintana. Kahit ganito lang na bintana o square. So, magre-review ako dito, sasabihan ko yung developer kung ano yung concern ko, and then we'll see kung ano yung sasagot nila, guys. Alright, guys. So, nagstay ako dito ng mga 15 minutes. In-enjoy ko lang yung hangin. Ang ganda kasi ng hangin dito. Ang ganda din ng location niya. Ng bahay na to mismo, na tong model na to, maganda yung location niya kasi malapit sa gate. However, yung location ko, malapit din naman sa gate, pero hindi ito, guys. Medyo mga few steps away from this model. So, kinausap ko yung developer, sabi ko, yung concern ko is yung bintana. Gusto ko magkaroon ng bintana, yung bedroom number 2, tsaka bedroom number 3. Dahil medyo suffocating para sa akin na walang natural sunlight, lalo na sa mga anak ko, no? So, magre-request ako kahit na maliit lang na bintana. Ayan. Kasi dito, ito yung master's bedroom. May square siya na bintana dito. Medyo awkward pa nga. Sana doon na lang nila sa corner nilagay. Parang katulad nung sa bahay namin ng mga bata. Or medyo nilakihan nila. Parang awkward. Pero suffocating siya. Okay lang yung toilet. Bahala mag-exhaust na lang yung toilet, no? Pero sana mas malaki sana may bintana yung mga kwarto. Kasi inulit ko siyang ikutin. Suffocating po talaga. But like I said, I really love the fact na high ceiling siya. So, yung kusina tsaka dining, okay, adjust na lang natin yan. Pero, pagpasok ko sa kwarto ng mga bata, ilaw nito, yung ilaw lang mismo, ayoko naman, guys. Sana merong bintana kahit saan na gilid, pwede dyan or dyan. Ang positive niya, ano sa tingin nyo? Kung kayo yung ang bahay na to, okay ba sa inyo walang bintana, yung toilet tsaka mga kwarto? Kasi yung pros niya is hindi siya mapapasok na magdanakaw, no? Kasi walang access, walang bintana. Pero nakakalungkot naman, parang masyado naman siyang depressing kung walang bintana, wala talagang natural light. Kasi ako, ugali ko pagka morning, pagkagising ko, pinapapasok ko yung natural light sa loob ng bahay, sa kwarto, ganun. So, kahit blinds yung ilagay, palagyan na lang ng grills. So, hindi ko lang alam kung possible yun. I-request ko pa siya. Pero dito sa kusina, okay lang. We'll make something out of it, guys. Baka piliin ko na rin tong new model at iwan ko na yung old model kasi ito yung selling point niya sa akin. Mas mataas yung kanyang ceiling, mas malaki yung floor area ng bahay, and ito yung aking take away talaga. Napakalapad at napakalaking bintana. Gustong gusto ko to. Imagine parang painting, no? Tapos doon ang view kasi doon is Mount Matutum. Ang mga view namin dito, Mount Matutum. So imagine, having that view, wonderful weather, wonderful sky, goods na goods na. So, iwan na natin tong lugar na to. Magmamaneho lang ako isang ikot. Kasi titingnan ko kung ilang ganitong model na yung simulan nila. And then, check ko din yung ibang mga property na nadagdag dito kung ilan na yung bahay na nagawa. But, so far, yan yung ating latest na model. Alright? Ikot ko pa din kayo, guys. Sama ko pa din kayo dito. Okay, hindi ako nag-expect na magtatagal ako dito ngayon kasi akala ko madali lang, pero talagang na-curious ako sa bahay na yan. Ayan. Okay. So, mag-drive tayo around. Introducing ang aming bagong bahay. Baka lumipat kami dito ng mga bata.
Kasi parang nahirapan ako dun sa kabila, madaming langaw. So baka ito yung old na model. Mas high ceiling siya naman sa loob, pero masyadong mas compare dun sa una. Okay na pala to. Mas ano pala to siya, mas mahaba pala, mas mataas pala yung ceiling nung bagong model. So ito yung old model, yung model number 1 originally. So wala naman daw akong idadagdag na babayaran. Pero yun nga, ay mawawala yung aking free furnitures. Ayan, so ikot lang tayo dito guys. Bigyan ko kayo ng konting ikot. So like I said, tingnan nyo yung view. Ayan yung view natin. Ayan. Dahan-dahan lang ako para makita niyo at hindi masyadong shaky, no? Ayan. So merong pinapagawa dito. Oy, okay. So ikalawa na to guys. Ginagawa yung ikalawang unit. Pinili niya din is bagong model. As you can see. Ayan. Bagong model. Same din. Malalaman mo na the same kasi yung kanyang front, yung bintana niya sa front is masyado nang malapad. So that is new model. Hanap pa tayo dito. Kasi merong iba, kumuha lang sila ng lupa katabi ng bahay na kinuha nila. So they can actually decide kung anong klaseng bahay or ano ba ipapagawa nila dun sa tabi. So, yung mga bahay na yan guys sa harap right now, ay yung ngayon, that is the low cost or yung kanilang tinatawag na duplex. So, duplex is magkakadikit. Magkakadikit na unit. Back to back yan, 4. Sa isang building, 4 po yan na unit. Bali, 2 sa harap, 2 unit sa harap, 2 unit sa baba. Ikot tayo dito kasi parang merong dito tayo sa gilid. Parang merong nagpagawa ng bago. So, lahat sa likod ay duplex. Dito tayo. Ayan. Ayan. Dito naman tayo sa first block. Parang block 1, block 2. Ayan. So, I believe etong pinapagawa dito guys is lumang model. Lumang model yan. Yan yung lumang model natin before. Ganyan ang itsura niya. So, mas pinili yata nila yung lumang model na mayroong free furniture. Ito naman sa kabila, lumang model din. Malalaman nyo sa bintana kapag lumang model. Okay. Check natin yung ibang block. So, eto guys, dinahandahan ko lang, no. Hindi ko na napansin, mag 3 taon na pala. Yan tayo sa next na block. Ikot tayo. Yan yung kanina na bahay. Nasa may harap. Yan. Yan. Yan, kanina. Yung bagong model. So, balik lang ako dito. And then, dito tayo sa kabilang So far, sa bagong model, dalawa pa lang yung nakita ko. Kasi, sisimulan nila yung bahay kapag natapos yung iyong part sa equity. So, eto. Ang bilis pinagawa ng bahay niya. Siguro binayaran niya agad yan. Yan, bagong model na yan eh. Ganyan pala ang itsura. Huwag tayo magtagal. Pinalagyan niya ng grills, pero yung grills niya nasa loob. Nasa loob ng bahay. Okay. Bedroom. Okay. Hindi niya pinalagyan ng bintana, guys. Sorry, hindi na ako babalik kasi may tao. Private na yun. Pero hindi niya pinagawa ng bintana. Okay. Hindi niya pinagawa ng bintana ang kanyang kwarto. Kasi minsan baka hindi din pumayag kasi si developer, no, na ma'am, baka sabihin sa atin, ma'am, kung ano lang talaga yung nasa floor plan, yun lang talaga. So pag ganun ang sinagot ng developer, wala tayong magagawa. Pero pag sinabi na, ma'am, pwede naman po mag-adjust during the construction, puntahan nyo na lang, sabihan nyo na lang yung mga construction worker
Kapag pwede ganun, sabihan ko sila na palagyan ko ng bintana. Pero tingnan ko guys kung ano yung comment ninyo, ano yung suggestion ninyo dito. Dito, luma na yan dito. Check natin dito sa kabila. Basta lahat dito ng mga low cost, tapos na. Hindi ko lang alam kung taken na itong mga low cost kasi dito tayo sa may tinatawag nilang economy. Ayan. Check natin dito. Matagal pa to guys. Inshallah siguro mga 5 taon pa to. Imagine. Kasi parang 2020, actually sabi nila 2028, 2029 Ito naman. Ito bagong model. Nakita ko kasi yung kanyang malaking bintana sa may left side, bagong model. So 3 bahay na. Kasi tinatanong nila yung mga homeowners kung anong gusto nilang model. Yung luma ba na model or yung bago na model. So ako, tinanong din ako ni ma'am ngayon, ma'am Julie. Sabi ko, ma'am, titingnan ko muna yung bagong model po. Kasi, tingnan ko po muna yung bagong model kasi hindi ako sigurado. Kasi okay naman sa akin yung new model Then sabi niya, sige ma'am, puntahan mo na lang para makita mo mismo talaga. Sabi ko, okay. So, yun yung reason ba't ako napadaan dito kasi malapit lang to sa bahay ni Madam Ten Gibbs. Sinadya ko na talaga. Okay. Okay guys, that's good. Kasi last time pagpunta ko dito, ilang bahay yung nabilang ko. Ngayon marami na nadagdag. Parang may nakadagdag na sila ng mga malapit na 10. So again, kakasimula pa lang nito, 3 taon pa lang. Lahat kami nagsisimula pa lang magbayad ng equity. So ngayon pa lang nagsisimula talaga mag-build ng mga bahay. Last year, tsaka ngayon. Kasi yung iba, malaki na yung equity nila. Then aking susunod na guys. Ito yung talagang pinagtutuunan ko ng pansin at attention ko lately. Kaya wala po akong panahon talaga magsayang ng oras, to be honest with you. Pero may mga interesting na tanong ako natatanggap, no? Yung mga tanong na, ma'am, if ever you're given a chance, hoy, pang Miss Universe, sabi, ma'am, if ever you will be given a chance para, if ever you will be given a chance na may manligaw sa'yo, oy, ano yung qualification mo? Ganun ang tanong, no? Ano yung qualification natin pag may nanligaw sa atin? Ang daming qualifications minsan iniisip mo simple lang, ganito lang, ganyan lang. Pero if you go to the details talaga, marami ka palang standard. Pero ako sa edad kong to, pagod na ako, no? Kailangan ko ng kailangan ko yung mayaman na, malapit na mamatay. Joke lang guys Pangarap ko yan nung 7 years old ako Joke lang yan, wag naman kayo masyadong sensitive. But what I'm trying to say is, sana pag meron man, sana provider. Yung talagang may utak na provider. Ikalawa, sana sana settled na siya sa life niya kasi ayoko na ako pa yung magsisettle para sa kanya. O, 'di ba? Siya na mag-settle sa life niya. Hindi ko naman trabaho i-settle yung buhay niya. Siyempre, sa edad yan, kung hindi pa siya na-settle, kailan pa siya mag-settle, guys? So, dapat settled na siya financially, settled na siya sa property, settled siya mentally, settled siya emotionally, ang dami, no? Settled siya spiritually, yun, settled siya physically. Ayun. Kung malapit na siya mamatay, wala na tayong magawa dyan. Hindi niya inalagaan sarili niya Then, pa ba? Gusto ko nakakatawa. Funny. Yung may humor. Gusto ko may humor. Kasi, ayoko na enough na magalit, enough na ma-high blood. Gusto ko na ng yung nagpapatawa, yung hindi siniseryoso yung mga bagay-bagay, yung, in short, parang buang. Pag may nakakilala sa kanya, sabi ko, parang buang. Parang buang yung gusto mo, mama. Joke lang yan. Kung pwede, it's a plus kung marunong sa music, marunong kumanta, maganda yung boses. Lahat naman tayo marunong kumanta. Okay? Hindi nga lang maganda yung boses. Pero ako marunong ako kumanta. Okay? Hindi lang kaaya-aya. Okay? So, anyway, like what I was saying, plus kapag maganda yung boses, kasi syempre, pag matanda na kayo, wala na kayong gagawin, magkantahan na lang kayo dyan. Makinig ka na lang ba? Tsaka mahilig sa musika, maganda. Kasi music for me is one of the things na sana inaral ko, sana nagustuhan ko, sana naging passion ko, sana naging hobby ko. Kasi it's very therapeutic. Kung hindi man musician,
maybe some kind of yung mga dance na mga pangmatanda, dance sport, mga ganun. Hello, matanda na talaga ako, guys. So, what a productive morning at 10:34 ng umaga. Isang oras din akong tumambay doon. Now, I am more than motivated para magsipag para sa bahay namin ng mga anak ko. Actually, yan, para talaga yan kay Mayumi. So, well, si Mayumi ay pamilya kami, wala siyang magagawa. Alangan namang itakwil niya kami, di ba? Eh, di tanggapin niya kami sa bahay niya. So, yan ang pinagtatrabaho ko, guys. Wala talaga akong ginagasto sa luho. Hindi ako nagsasayang ng salapi. Kasi lahat yan, kada piso niyan. Kaya galit ako pag meron ako nakilala na masayang sa salapi, feeling demanding, maarte. Sino ka ba? Sino ka ba sa buhay namin ng mga anak ko? O, di ba? Ganun. So ngayon, mga taon to, guys, pag walang kwenta, pag toxic, pag chismis yung puhunan mo, pag utak talang kaka, pag wala kang ambag sa amin, kahit na mentally, wala kang magandang topic na makaka-learn kami sa'yo, wala akong oras. Okay? Doon tayo sa mga taong may value. Doon tayo, hindi value na may pera, ha? Value na may matututunan ka, may skill ka na makukuha sa kanila, may maituturo or mai-impart sila sa iyo na knowledge. For example, may mga bagay na kahit kausap mo lang yung taong yan, pero napakagaling kausap, okay, value na yan, by the way. So, like I said, baguhin natin yung mindset natin this 2026, no? Na magsabi yung ibang tao, wala naman yan kasi walang utang, naniningil ng utang na loob. Ay, kapal din naman ang mukha mo, no? Kahit hindi maningil ang tao ng utang na loob, marunong ka din sanang bumalik ng tumanaw ng utang na loob. Ang problema kasi, ginagamit yan ng mga tao na, wag yan kasi sa Bisaya pa, mamuyboy ba? Wag yan, wag kayo dyan, kay mamuyboy yan sila in the long run. Ay, pasalamat ka nga, no? In the long run ka pa buyboyin. Ginabuyboy yung mga tao, guys, na gusto nila lagi lang sila magtanggap. Gusto nila lagi lang sila hut-hut ng value sa ibang tao. Gusto nila sila lang lagi yung nagatanggap. By the time na kailangan mo na sila, tapos hindi ka nila tinulungan, o kahit in any way hindi ka nandyan para sa kanila, and then nag-comment ka sa kanila na ganito ganyan, galit yan sila. Kasi ang wala silang kusa. Wala silang kusa na mag-look back kung saan sila nanggaling. Ang galing naman itong batang to. Ay, may paa pala siya. Okay. So what a productive morning. Okay, papunta na ako sa mga anak ko, guys. Hindi ko alam kung anong kakainin namin ngayon. Parang masarap magkain ng napakasimpleng talong na sinasawsaw sa toyo. So again, guys, no, kung may napulot kayo sa kwento ng buhay ko, single nanay ako, 4 yung anak ko. Hindi nag-workout yung marriage ko, 2 pareho. Okay lang, single nanay ako ngayon, from Africa hanggang dito sa Pilipinas. Pag may napulot kayo sa buhay ko or nagustuhan niyo yung mga content ko, pakimarites naman ako, guys, sa mga kilala ninyo. Okay? Pakimarites naman ang kwento ng buhay ni Princess Yiga, also known as Tindera sa Africa. Okay. So, madali lang naman magmarites. Turuan ko kayo magmarites, guys. Sabihin niyo lang, uy, napanood mo na ba yung vlogger sa YouTube, ganon. Lalo na sa mga mahilig manood ng mga YouTube, mga totoong kwento ng buhay. Ang maganda kasi sa sinasabi ko sa inyo, guys, kwento ng buhay ko, talagang unfiltered. Kasi, ba't ka pa manood ng teleserye? Nandito naman ang buhay namin. Teleserye na to, totoo pa. O, diba?
So, mga problema sa buhay, wag nating ikahiyayan, no? Kasi dadaan din yan, lilipas din yan. And, yung problema sa buhay, malaki yung naging value niyan sa atin kasi hindi naman tayo magiging ganito ka mukhang pera, hindi naman tayo ganito ka walang hiya, hindi naman tayo ganito ka arisgada, kung hindi dahil sa problema. Okay. So, papasok na ako sa bahay ng kapatid ko, guys. I guess I'll see you more later. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At huwag niyong kalimutan, mauga. Mahal na mahal namin kayo ng mga anak ko. Maraming salamat po. And yeah, let me know what you think about dun sa bahay na may bintana. Kwarto na may bintana o walang bintana. Sabihan niyo ako. Share niyo naman sa akin yung thoughts ninyo. Basahin ko yung mga comments ninyo. Okay, bye guys. Paalam. I love you.